Pinasyalan ko sa umagang ito ang isang kaibigan dito po sa Cuenca, Batangas. Si Ginoong Rico Aguila. Good morning, Rico. Good morning, Sir Joey. Rico, ang hirap umakyat dito sa farm mo. Para kaming nag-marathon. Oo nga, Sir Joey. Kaya nga, exercise na rin. Tanggal yung mga sapola ng pumupunta rito. Di ba, ang papayat ng mga bata mo dahil magbubuhat ka ng feeds tapos aakyat ka ng tila 1 kilometro na pakyat pababa, parang spaghetti no? Kaya nga, puro karne ang kinakain nila. Kaya hindi sila namamayat. Ang gaganda ng mga katawan. Ganun ha. So yung mga kal na mga pullets, sila na ang lumalantak. Oo, Joey, kasi dito sa amin may malapit lang yung kooperatiba. Mas gusto nila kasi yung karning baboy, manok, ayun na lang, gulay. Kaya hindi nagbabago yung lakas nila kahit magbuhat sila ng mga feeds papunta rito sa farm. Para ka na rin nag-training, Baka pwedeng maging boksingero din yung mga yan. Anyway, yung ating kaibigan na si Tata Pepe Andres, alam ko marami kang nakuhang mga manok sa kanya na tinutuntong ko naman ngayon. Oo, Joey, kasi nung 4 years ago yata, nung nag-champion siya sa Bakbakan, 2000, correct me if I'm wrong, 2008 yata, nag-start akong pumunta sa kanya, then naging kaibigan ko siya, hanggang ngayon naging kumpare ko pa siya. Kaya yung almost ng mga materials niya na in-import niya, halos karamihan napapunta sa akin at pinagkatiwala niya na ako yung mag-breed ng mga manok niya. Natatandaan ko, 2008 was the year na nag-insurance sila doon at we arranged for the insurance. Nga lang yung mga partners niya hindi sila masyadong nagkasundo. So nakuha mo yung kanyang crippled Tony if I'm not mistaken, at saka yung kanyang Stallions Gray, in addition to the yellow-legged hats na may konting tawag dito, anong lahi yun? So natol. Oo, Joey, nakuha ko lahat yung nakuha ko mga material sa kanya sa mga reds niya, yung yellow-legged hats, yung white hackle niya, crippled Tony, Leon Morgan, at sa mga grays naman yung kanyang Deep Creek, yung Starlings Gray. Yun ang mga kinilabang ko nito mga nakaraan na mga 3 or 4 years ago. Maganda naman yung outcome ng mga laban nila. Sir Joey, ba't mo tinutuntun yung linyada ng mga manok ni Paring Pepe? Kinuha ko yung isang yellow-legged hats niya. And then the year, that was 2009. 2010, naka 9 points naman ako sa Bakbakan din. Insurance din naman. Pero siyempre, tinutuntun ko para mapuro ko naman yung lahi. Dahil nasa akin na yung linyada, and then I want to freshen it up nung alam ko na napunta naman sa iyo. So we can exchange chicken, we can exchange fowls. Walang problema yan, Joey. Actually, nandito nga itong breeding season, medyo yung mga Starlings Gray, natutuwa ko kasi madami na silang na-produce ngayon. Kasi ang nalungkot ako last year, nag-produce sila, pero kahit isang babae, wala silang na-produce na babae, puro stags lang talagang lumabas sa kanila. Dami-damihan mo yung inahin na ibibigay mo sa kanya at baka makakuha tayo ng inahin na talisain at nang makaamot naman ako ng isa, papalitan ko ng yellow leg na nasa akin naman. Basta anytime, basta ikaw. Siguro naman, by this time, marami ka nang napapalabas ng mga sisiu. Actually, ang production ko yearly, hindi ako lumalayo doon sa 100-150 stags lang. Pero ngayon nga, medyo nakapag-breed ako ng mas maaga at nangitlog kagad yung mga manok ko, baka sakaling mas madagdagan pa doon yung mga ipoproduce kong stags. Siyempre, maganda yung in-score mo nung nakaraang circuit. Kaya, siyempre, pag natuwa ka, dadagdagan mo yung binirid mo, and then, importante, mag-share tayo sa mga kasama natin. No problem yan, Joey. Walang problema yan. How do we get in touch naman, Rico? Ito po yung number ko. Globe po ito, 0917-804-4387. Nagbebenta ka ba tayo ng mga pullets, hens, ganyan, breeding stocks? Actually po, ang purpose ko talaga sa pagbibreed ko, hindi po ako doon sa side sa gambling side. Sa akin po, ibenta ko, i-share ko yung mga materials na kung ano yung napoproduce ko. Hindi po ako nagtatago ng mga materials. Kung ano po yung kursunada nyo at maalagaan nyo lang ng mabuti. Kasi po actually ako po mahilig talaga mag-breed, hindi lang po manok. Nagbi-breed po ako ng mga imported na aso,
andyan po baka, kambing, ito nga pong fighting cocks. Kasi po mahilig po talaga ako sa mga, ito po, mga animals. Kaya ito po yung hilig ko talaga. Kaya pala nung dumating kami rito, nagulat ako doon sa aso mo rito, parang yung napapalabas sa gabi ng lagim, yung parang yung sa aswang, di ba? Ang laki. Yan po yung working line na German Shepherd. Sila po yung mga bantay ko rito. Kaya salamat po sa Diyos. Hindi naman po, yun nga, naglakad kayo ng malayo, tanggal sa pola. Awa po ng Diyos, hindi po ako nawawala ng manok dito. Ayan. Ang lalaki ng aso eh. Hindi ko alam na ang aso pala na German Shepherd, pwedeng lumaki ng ganyang kalaki. Kasi ang Shepherd naman, dalawang klase ang Joey. Yung isa, working line. Yun yung bang, kung sa mga manok, yun yung mga oriental blood. Then itong working line, yun yung mga ginagamit sa mga dog shows. Pang show lang yung ano. Yung bagsak yung tayo, bagsak yung puwet niya. Oo, nakababa yung puwet, ano? Yun yung mga show type na sinasabi. Show type. Gusto ko na tong working type. Lalo na ganito kalaki. Akala ko nga, sabi ko nga sa'yo, napapanood ko nung araw yung gabi ng lagim, ganyan kalalaki yung aso. Maitim pa. Oo, itim pa, no? Maitim pa. Itong mga cripple Tony, napapalabas mo ng pantay-pantay ang ganda nila at ang height nila at ang kisig ng tindig. Yun nga nagustuhan ko din sa linyada ng Cripple Tony. Maganda yung buto nila, maganda yung station nila. Hindi naman sila ganong kalaki ang manok. At saka pag lumabas sila, halos uniform yung kulay nila. At saka, ang laro lang nila, hindi sila yung maraming palo. Pero minsan pumalo talaga. Sa mga nilaban ko, talagang isang palo lang, kaya nilang manalo. Yun ang napansin ko sa kanila, yung mga Cripple Tony na yan. So, pa-timing-timing. Timing lang, at saka nagustuhan ko sa brutka ko, kahit anong linyada na inahin, nagninik siya. Hindi sila namimili ng mga linyada. Yun ang nagustuhan ko sa Cripple Tony, at saka itong ibang materials na in-import nga ni Paring Pepe. Yun ang nagustuhan ko sa linyada ng mga manok na yan. Ito namang Stallions Gray, nakita ko nung araw yan. Kung lumipad yan, pantay balikat eh. At bumibilang sila ng panalo. Hindi nananalo sila kung talaga medyo sinuswerte, nabubuenas. Bumibilang talaga sila ng panalo. Kaya lang sila, ang station nila, medium station lang. Hindi gaya ng mga Cripple Tony, Yellow-Legged Hats, White Hackle, mga high station. Balita ko, merong gumamit ng mga manok mo dito sa dito sa World Slasher na katatapos pa lang. Isang kaibigan na ina-idolize ko, nagulat ako dahil kaibigan ko siya dahil kailangan niya ng mga cocks nga. Nag-usap kami, then yun nga, kinuha lahat yung mga, ilan lang naman, yung mga 50 pieces lang yon. Kinuha niya lahat yon, then marami siyang mga big event na lalabanan na pinuntahan niya dito. Hindi ko na lang babanggitin po ang pangalan niya, pero kaibigan ko po siya. Then nag-enjoy naman siya, nakita niya, halos kinuha niya lahat yung mga magugulang ko mga manok. Bebenta ka ba ng puro? Napupuro mo na ba itong mga bloodlines na binanggit mo kanina? Actually, hindi ko naman masasabing puro to kasi yun nga, in-import to ni kumpare Pepe ko. Pero yung ginawa ko, binalik ko dun sa both sides, sa nanay, sa tatay. At nung lumalabas naman sila, halos pare-pareho itsura. Kaya siguro, tingin ko, siguro mga 75-80% yung bloodline na isang manok na nasa akin, yun lang yung nasa akin sa ngayon. Aba, malapuro na halos yan. Diba? Wala namang halong bibi eh. Wala namang lumalabas na mahaba ang leeg, walang kansa, walang bingala. Kaya sabi ko, manok talaga. Pero in its yung forma pang big time. Kasi naman ako, nanonood ako ng yung mga laban ng mga sa big event. Tinitingnan ko naman yung mga laro ng mga manok doon. At saka, siyempre, pag nasa bahay tayo, sa internet, sa YouTube, tinitingnan ko. Then, tinitingnan ko rin yung bitaw ng manok ko. Sabi ko, parang pwede na. Pwede. Sabi ko gano'n. Then, yun nga, siyempre, natuwa ko. Yun nga, kaibigan ko na, hindi ko na nga lang babanggitin. Pero nagulat ako na makita niya, iyan ang manok. Kaya ako sabi ko, siyempre sa akin, wala pa nangyayari sa mga kinuha niya. Gagamitin niya dito sa mga darating na mga malalaking laban. Gusto ko talaga makita sila kung paano umaway pagka yung ganun ng age na manok ko. Ayan po mga kabakbakan, ang ating masugid na breeder dito po sa Cuenca, Batangas na nagpapanalo ang manok at puro imported ng materyales. Si Ginoong Rico Aguila. Tayo po ay pumasyal dito sa Camarines at umiikot ngayon at nandito tayo in particular sa Camarines Sur. At pinasyalan natin muli ang ating kaibigan na sikat po dito sa Bicol at very active na nagbi-breed na ngayon. Walang iba kundi si Ginoong Ricky Magtoto. Magandang umaga sa iyo, Boss Ricky. Yes sir, good morning to everybody. Yeah.
2 years ago, pumasyal kami sa farm mo, you were barely starting yung breeding program nyo. Nag-evolve na yung farm natin. In fact, yung expansion natin ngayon, I develop another farm here in the foot of Mount Isarog. This is about 1,200 feet above sea level, which I think is very ideal for game fowls. Oh, yes. Yeah. And right now, I have about 1,000. Dito po sa Camarines ay berdeng-berde ang lupa at para akong nasa lipa. Parang ang lamig-lamig ng panahon din eh, no? Because of the Mount Isarog. We're also surrounded by trees. Kaya maganda pang climate dito. Talking about trees, ano ba yung mga itinanim mo rito sa iyong farm? In between the teepees, I planted pili. Pili, ah? Pili, which is a delicacy here dito in sa buong Bicol region. Yes. So datang sa akin ng hindi lang tayo nag-aalaga ng manok, nag-aalaga pa tayo ng ng fruit-bearing trees. Oh yeah. Then doon mismo sa tapat na tapat ng tipi doon sa likod niya, nagtanim ka rin ng mga papaya, yeah, but just recently my brother advised me to change because yung papaya raw is kakabit ng tinola. Tatanggalin ko na rin, baka yun ang rason why hindi tayo sa bakbakan. Always 3 points 2 points lang ko sa elimination. Last year I was able to have a 3-pointer, but during the pre-finals 5 points na ako. Alam nyo rito, ako iinggit na inggit mga kabakbakan dahil dito po at the foot of Mount Isarog, would you believe free-flowing ang tubig nyo, no? Dito kasi sa Mount Isarog, they say it's a mountain volcano. That's why ang source of water for the city are all coming from here. So talagang flowing ang tubig dito natin, yung ilog, talagang wala kang makitang dry galis. Lahat yun may tubig. Oo, and considering summer na po ngayon, sa summer natutuyo yung mga batis na ganyan no? Yung mga spring. Pero dito sa'yo, talagang nadidinig mo yung lagaslas ng tubig. Correct. That's why kumbaga sa talagang maganda yung weather. Maganda yung temperature na na-achieve natin dito. Pero Boss Ricky, I was impressed last night. Kasi nga ako yung nakakapunta sa mga sabungan na merong live streaming, na meron silang tinatawag na global. Pero yung global mo rito, ang daming taong pumapasok. Parang jam-packed yung mga crowd. Tapos yung high definition yung TV na malaki. That's precisely why probably maraming pumupunta because I also invested on the equipment. In fact, yung aking projector, it's a 10,000 lumens projector. Wow. And it cost me a lot of money. Hindi bale, nasisiyahan naman yung mga nanonood. Precisely. At nakikita nila parang live na live ang labanan. Yes, that's why. Ang sa akin naman kasi, hindi naman puro kita. Dapat you return some to your patrons kasi yun ang lifeline din ng sabungan eh. Pag walang pumupunta, inutil yung sabungan mo. Oo nga. That's why you need patrons to come in. So sa akin ang principle ko, good quality video para mas mag-enjoy sila. Tsaka isa pang nakita kong innovation nyo rito sa Camarines, para akong pumasok sa LRT or MRT. Meron kang ipapasok na card, tapos biglang bubukas yung turnstile. So walang walang dilat, walang pulis. No, that's part of na yun. Yung natin ng management ng sabungan. Kasi hindi that all the time nandun tayo eh. Siyempre, it's a business, so kailangan medyo mas maganda yung accounting mo pagdating sa unlike other cockpits. Kumbaga they just rely on their gatekeepers. Yung gaters. Minsan meron yung mga barkada, gano'n. May suke. Yung suke, pag palabas na at saka nagbabayad. Correct. At kumikita yung gater. Yung may-ari, nakatingin na ganyan. Ang daming tao, bakit ang baba ng koleksyon? Di ba? Correct. Hindi mo pwedeng pagalitan yung machine. Hindi pwede mong pagalitan. Dahil machine eh. Hindi naman siya bubukas pagka hindi ka bayad. Correct. So, yan po mga innovation na nakita natin dito. Dinedevelop mo ito yung farm mo. Yes. Palapad ng palapad. Because I have to expand eh. Kasi ang projected ko ngayon is about 1,000. In fact,
ang bakbakan banded ko 450, almost maximum. Yung LGBA ko, I have at least 350, I think. Yung LGBA. And we have also our local association, yung CGBA, which is around another 200 plus. Ay total mo yun, almost 1,000 yun, plus yung mga early born ko pa. Oh, I see. Dami. Dami. Dito nga pala sa Camarines, kumusta yung CGBA natin? Okay naman. We're on our third year also because we had a 2-year provisionary status. Now we are on a affiliate member. Of course, an affiliate member, wala pa yung full privilege of being a regular member. No? But we're doing good. Okay naman. Bakbakan, banded stags, umabot na kami ng mga almost 10,000. Dami na. Yeah. So masaya ang labanan sa bakbakan dito. Correct. Oo. Yeah. At saka pwede na kayong mag-hold ng sarili niyong mga derbies. Correct. And it would be credited on our association. Ayan. Yeah. Unlike before during our provisionary membership, doon pa sa mother association namin, which is yung Bigba. Bigba. Yeah. Governor Vice Governor Harold Imperial. Oh, yes. And maganda naman yung pababalakad ni Vice Gov Harold. Monte ka daw mag-champion doon sa Magayon ni Vice Governor Imperial. Yeah, sayang yung last fight natalo. But that's part of the hindi mo naman again, may gili-gili manok natin. May gili-gili. Hindi po pwedeng puro ikaw panalo kung minsan. Correct. At saka nga pala, last year, di ba, nag-Stag Fighter of the Year ka? My second year of breeding, dito sa aming local association, we have a stag fest. 7 stag. I was the solo champion. Wow. And stag fighter. 1 loss na ako At saka and 1 draw. And yung isang entry ko was perfect 7. So, nasolo mo pala yung Stag Fighter. Solo champion pa. Mas ginandaan tayo mag-breed ngayon. Kaya napadami yung ngayon, yung breeding. I don't blame you. Ako man puro panalo mga manok. Siyempre, masisiyahan ka, di ba? Hindi naman pera pinag-uusapan dito Bragging rights. Correct. Because before, I used to, ang treatment ko sa sabong is like gambling. It's just purely gambling. But when I bred my feathered warriors, parang naiba na yung pagtingin ko sa mga manok parang pag tinamaan, parang kasali ako sa tinamaan Unlike before, basta makatuka ng dalawa, okay na sa akin. Kasi nanalo na tayo, di ba, sa pusta, di ba? Pero ngayon, minsan, magaling yung manok, nanalo. Matapos medyo na-damage, nanghihinayang tayo. Oo nga. Before, hindi ganun. Hindi ganun ang pagtingin ko sa sabong. Iba yung may sarili ka ng involvement. Ikaw na yung breeder. Correct. Talagang nakataya ang pangalan natin dito. Yeah. Dahil marami kang mga manok na imported. Tapos marami kang pinagpipilian. Tapos puro masama score mo. Ang sama ng ganung pangyayari. Pag ganun, tumigil ka na. Hindi naman. I mean, magpalit ka ng broodcock mo, magpalit ka ng handler mo, yung mananari mo, tingnan mo naman, di ba? But it would take you some time. Ang breeding is continuous search for yung better the winning formula. Yes. Dalawang klase ang tipi mo rito. Pag bumaba ako doon sa gawing ibaba, para ako nasa Amerika. No? Pag nandito ako sa taas, alam kong nasa Pilipinas ako. Kasi I was developing this farm, I really need magkaroon ng tipi agad. Kasi andyan na yung mga yung mga cockerels na tatalian. Yung cemented tipis, it would take you some time para gawin. So, naisipan ko yung plastic drums. Kasi mas madali. Bili ka lang nun, butasan mo, lagay mo. Automatic, the next day, meron ka na. Instant. That's why it came to my mind na gawin yon. Pero nilagyan mo ng lupa? Actually, I saw that kind of tipi sa Amerika. But, sa Amerika, ginagawa nila, in fact, yung butas nila mas mataas. Protection yun sa snow. Boss Ricky, ikaw ba sa dami nitong manok na ito, I'm sure marami kang surplus. Yung iba naman, kung gusto bumili, ay sell. Yan po mga kabakbakan. Marami na naman tayo. May natutunan na naman tayo dito po sa farm ni Ginong Ricky Magtoto. Dito po sa Camarines Sur.
At doon naman po sa mga Oragon na nanonood ngayon at mga turistang dadaan dito sa Naga City, pumasyal po kayo dito po sa sabungan ni Boss Ricky Magtoto. Dito po sa Milaur, labas lang ng Naga City, at maganda po ang labanan at high definition ang kanilang big TV.